Patay ka po. Magandang gabi sa ating milyon-milyong tagapakinig. Ang ating kwento ngayong gabi ay pinamagatang Ang Ninong na Hindi Kakilala. Nagmumula ito sa ating tagapakinig sa Laguna na si Buyet. Dear DJ, naranasan mo na bang mapunta sa isang matinding sitwasyon na kung saan gusto mo nang maglaho tulad ng bula, pero wala kang nagawa dahil sa sobrang hiya? Linggo ng tanghali noon, DJ. Gutom na gutom ako. Inimbita ko ng tropa kong si Carlo sa binyag ng pamangkin niya. Sabi niya sa akin, pumasok ka lang sa kulay puting gate na may pulang lobo sa labas. Nung nakarating ako sa kalye, nakakita ko ng bahay na may kulay puting gate at may 2 pulang lobo. Sabi ko sa sarili ko, aha, eto na yon. Pumasok ako ng may buong tiwala sa sarili. Pagpasok ko sa bakuran, nagulat ako, DJ. Sobrang daming tao. May mga nag-inuman, may nagtsatsyibog, at may kumakanta sa videoke. Maya-maya lang, biglang lumapit sa akin ang isang nanay na nakaduster. Sabi niya sa akin, ay, salamat naman at nakarating ka. Maupo ka muna dyan, Buyet, at kumain ka na. Inabutan ako ng plato na may kasamang 2 malaking leg ng lechon at spaghetti. Doon ako nagtaka, DJ. Paano niya nalaman ang pangalan ko? At bakit wala si Carlo? Sa madaling salita, napansin ko sa tarpaulin na nakasabit sa pader. Mali pala ang bahay na napasukan ko. Nataranta ang buong kong pagkatao, DJ. Gusto kong tumayo at sabihin, Ma'am, pasensya na po. Napagkamalan ko lang tong bahay niyo. Pero hindi ko magawa. Paano ko sasabihin yun habang nakakalahati ko na yung lechon sa plato ko? Kakapal ba ang mukha ko na tumakbo matapos kong uminom ng 2 basong malamig na iced tea? Kaya ang ginawa ko, DJ, tinindigan ko na. Sumakay ako sa agos ng tadhana. Nang inabutan ako ng mikropono para mag-videoke, hindi ako tumanggi. Kinanta ko ang My Way ng may buong puso at damdamin. Nagpalpitate ang buong barangay sa palakpakan. Tinabihan ako ng mga tito, inabutan ng cold beer at sinabihang, ikaw talaga, Buyet. Napakahusay mong kumanta. Saludo kami sa iyo. Pero hindi doon nagtatapos ang aking kalbaryo, DJ. Ang akala kong libreng tanghalian lang, naging panghabang buhay na responsibilidad. Lumapit ang tatay ng bata. Hawak-hawak ang sanggol na nakadamit ng puti. Sabi niya sa akin, Buyet, hawakan mo muna ang inaanak mo habang nag-aayos kami ng hapagkainan. Gumuho ang mundo ko, DJ. Tumingin ako sa mata ng sanggol. Tumingin din ang sanggol sa akin. Sa isip-isip ko, hindi mo ko totoong ninong. Napadaan lang ako dahil gutom ako. Pero nung lumiti ang bata, napakapit na lang ako sa dibdib ko. Nung paalis na ako, kinuha ko ang huling 500 piso sa pitaka ko. Ibinitaw ko bilang pasobre kay Baby Mark. Naubos ang pera ko para sa pamasahe pa uwi, DJ. Kaya naglakad ako ng 5 kilometro pabalik sa bahay namin. Ayan, isang napakagandang kwento ng pakikibaka at kaprehasang hindi inaasahan. Ang aral sa kwentong ito, bago ka pumasok sa bahay ng may bahay, siguraduhin mong tama ang address, kundi magiging ninong ka ng hindi oras. Sa ngayon, balita natin ay nagpapadala pa rin si Buyet ng regalong sapatos tuwing Pasko para kay Baby Mark. Iyon po ang kwento ni Buyet. Nag-uulat, DJ Victory.